Ginoo mga kaigsuonan. Nindot puy-an ang presensya sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kung stress ta sa trabaho, ang relief niya na mga kaigsuonan diha raman jud sa presensya sa Ginoo. Kay kanami nga watay trabaho ron tungod kay Sunday o wa ra tas panimbahon, wa nato na sinati ang presensya sa Ginoo ini ikaw mapubalik gihapon ang imong trabaho, stress gihapon. Pero sa dihang nag-enjoy ta sa presensya sa Ginoo, nindot kaadyo ang atong bation, nay kapahulayan gadyon. Hallelujah. Nag-enjoy bang tanan? Amen. Hallelujah. Thank you Lord for your presence. Ning kabuntagon adto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mao ang portion nga before ta maghiusa sa pagkaon sa atong physical, sa pagpakaon sa atong physical, ang ato unang spiritual ang atong unahon. Total ganiha, nakapamahaw naman siguro pod ang matag usa. So nindot kaadtong matag usa no, naka-uniform ang sa music team na ay black nga uniform, lahi-lahi na siya og tatak kung unsay asa kadapit na bilong, kung naka sa vocals, sa piano, sa guitar. Okay, o sa atong hiniusa, kinsa po'y mo pahabol ni ana na pwede pa. Nindot good og naatay mga uniform pod. So ning kabuntagon adto ta ang atong pagatunan sa pulong sa Dios makita diha sa Book of Jonah, sa kinabuhi ni Jonas. So ara na sigurong kanon kaadyo ang kinabuhi ni Jonas, ang story ni Jonas, ba't ning kabuntagon atong kuhaan o mga pagtulunan kung unsa day ang kinabuhi ni Jonas. So ang atong tema, the purpose of God. Ang katuyuan sa Dios sa atong matag usa kay kinabuhi. Di ba nga atong kanta ganiha, nahimugso ta ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan. So walang nataw ta, aksidente nga minggawas ta, aksidente nga sa kadaghang nahimugso kita ang ipalahutay karon tungod kay naay maayong plano ang Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. So before ta mo proceed, magampo ta. Let us bow down our heads. Hallelujah. Thank you Lord this morning. Thank you for your presence Lord God. Adonay kapahulayan tungod kay ikaw ang imong presensya mo'y among na-encounter Lord God. The reason, Ginoo, ni ami karon Ginoo, is to worship your name, to give you thanks, Ginoo, for all your goodness nga imong ipasinati kanamo, nga sa matag adlaw, Ginoo, imo Ginoo ginabuo sa matag usa kanamo, ang imong divine pag-protect kanamo, Lord God, we are safe sa kanunay, Ginoo, tungod kay naa ka nagaback up kanamo sa matag adlaw. Dalay kun ka o Dios, ug tuguting imong mensahe karon nga mahimong among kasing-kasing madinawaton, mahimong among kasing-kasing malipayon Ginoo nga magapamalandong Ginoo kung unsa ang imong katuyuan sa among matag usa kay kinabuhi. Lord, i-bless Ginoo imong mga katawhan karon gunad sa pinakabata hangtod sa pinakahamtong ang dungog himaya among ibalik diha lamang kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. So dili ta magduka-duka, dili ta magistoryahay, kundi maminaw ta sa pulong sa Dios. The purpose of God, ang plano sa ang katuyuan, di ba ang purpose? Unsa man na? Munay katuyuan ang design sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Naidisenyo ang Ginoo sa matag usa kanato karon. Dili aksidente nga niya ka karon. Dili aksidente, lahi-lahi ta og mga lugar na sa Milagroso, sa Tuburan, sa Sugod, San Jose, sa Bundok, sa Kasaw, lahi-lahi tang area. Pero naay katuyuan nganong niya ka karon. Ayaw sayangi ang katuyuan sa Ginoo sa atong matag kinabuhi. Kay sayang, mamiss ni nato kuhon matubang ta sa Ginoo, makapamalandong ta, sayang ni ay ang panahon nga ang purpose sa Ginoo sa atong matag kinabuhi ato lamang wa ginato gitagaag bili. So atong kuhaan og mga pagtulunan ang kinabuhi ni Jonah, the lessons from the life of Jonah. So ingon din sa Jonah chapter 1 verse 1, ingon diri usa ka adlaw ni ana ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay. So usa na anak ka adlaw gusto ang Dios makipag-istorya kanato. Kinsa man ta mga anak, lahi-lahi man ta ginikanan pero naay gusto ang Dios. Gusto siya
matang maminaw. Amen. Kay kana bitaw na kay kaistorya, unsag imong kaistorya na gigunit ang cellphone, unsag mailhan man jud nimo nagpindot-pindot, madisturbo kang kaistorya kung nakuha ba ni dyan tanan. Tanawag mga istorya mo, observare, di ba? Moingon lagi na madugay. Kung saan ito imong istorya? Meaning, dili siya attentive nga naminaw sa imong gisulti. So kita po, naminaw ba ta? Nangita ba ta sa direksyon sa Ginoo sa atong matag kinabuhi? Nga ang pulong sa Dios mingabot kang Jonah tungod kay gusto ang nakikistorya ang Dios kang Jonas tungod kay naa si Jay gusto ipabuhat ni Jonas. Kita karon nga namalandong ta naminaw tas pulong sa Dios nay gusto ang Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi nga atong buhaton nga dili lang nga tawgon ta nga Kristohanon pero way output sa atong kinabuhi. Diba? Dili lang nga mulingkod ta pagkahuman manguli ta nyawa na. Wa na ta, nakalimot na ta kung unsa day gusto ipaabot sa Ginoo. Unsa day gusto ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna siya intro mga kaigsuonan nga ang inyong dalonggan karon abti ka inyong kasing-kasing andama nga maminaw kung unsay ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna siya lesson 1. And then let's proceed adto ta sa lesson 2 unsay ipaabot sa Ginoo nato. We have a specific purpose. Sama sa kinabuhi ni Jonas, ingon din hiingon ang Ginoo. Muna ang Ginoo, ingon siya, nakigsulti ang Ginoo kang Jonas, kay ngano? Naituyo ang Ginoo. Nakigsulti ang Ginoo kanato karon kay naituyo ang Ginoo sa imong matay sa atong matay kinabuhi karon. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh ug badlo nga ang katawhan dito kay nasayran ko nga hilabihan sila kadaotan. So nay specific purpose ang Ginoo sa kinabuhi ni Jonas. Kita nakasayod pa ta. Kung unsay katuyuan sa Ginoo nga bisan sa kadaghang problema nga atong naagian. Wa ba may problema? Wa malagi mo na ningog. O puno na sa problema mo na wa nakatingog. Hallelujah. Wa ba may balatian? Wa na gud katingog. Hallelujah. Kay naa adyoy gipang bati. Okay. So, naay katuyuan ang Ginoo sa atong matag kinabuhi. You're created by God nga adunay mission nga gitagana sa Ginoo sa matag usa. Dili lang si Jonas. Dili lang ang ipakikistoryahan sa Ginoo si Jonas, kundili wa na mas Jonas. Ang istoryahan karon sa Ginoo mao na si Andres. Mao na si Pablo. Mao na si Daryl. Okay. Ang matag usa kanato karon na ay mission nga gisamon sa Ginoo nga dapat natong hibawon. Lord, unsa ay ang katuyuan sa among kinabuhi nga bisan sa daghan ng naagian, daghang problema nga naagian. Mutay nakaingon ang atong igsuon nga sa time nga murag hapit na i-ending ang kinabuhi. Nakapangutan na siya sa alang problema. Lord, gidadyon na laman ng tato tungod sa problema. Pero nga nung wala na dyon, na ay purpose ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, si Jonas, gitawag siya sa usa ka specific nga trabaho nga paadtuon siya sa Nineveh. O kita karon gitawag po ta sa Ginoo to do something nga kanang meaningful sa atong kinabuhi. Kaning pagpangalagad sa Ginoo matinud-anon mga kaigsuonan usa na ni kanakong butang nga atong mabuhat para sa Ginoo samtang may apatas kinabuhi. Okay, samtang ipa hangtod may kinabuhi. Aron ka related dito sa worship no? Hangtod may kusog, napababoy kusog ron. Hallelujah. Indot atong pagdaig kanihano, nanakay kusog bisan usa nga atong mga pagdaig mo chat-chata mo po kita. Pagpasok sa Ginoo, kaya ngayon atong buhaton. Hallelujah. So kinahanglan mga kaigsuonan, gitawag ta sa Ginoo para natay buhaton nga kanang naadyoy makahuluganon para sa atong kinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo. Dili lang panahon sa Domingo, panahon nga nag-inusara ka, naabatay gibuhat para sa Ginoo. Hallelujah. Kinahanglan nga dili mawa ang atong paglantaw diha sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay maayo ang katuyuan sa Ginoo. Ingon pa sa John 10:10, ni ani ang kawatan aron sa pagpatay, paglaglag o
para atong forward ni Pastor Loloy nga naghilak siya nga Lord sila karon kaluwing ko naman nagsimba nimo. Ako karon di naningkamot na ginabuhi tungod kay mo ni hang igugod-gugod sa kanunay. Pero nagukod ta, di ka umamahanaw ihapon. Pero kung ang Dios may atong unahon, ang panalangin nagasunod kanunay sa matag adlaw. Hallelujah! Magugman pa kuno ang piso sa liyon apan ang mga anak sa Dios dili makulangan sa maayong butang. Hallelujah! Pagkaanindot di ay kung ang Dios mo'y atong unahon mga kaigsuonan. So, naay specific nga katuyuan ang Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. Dili ka moingon nga bata pa manggugod, di pa ko pwede gamiton sa Ginoo. Pwede ka as long as nakas kinabuhi. Miyon nga tiguang naman ko, di ko pwede gihapon samtang naapas kinabuhi. Pwede pa gamiton sa Ginoo. Hallelujah. Samtang basko papunta, kaya patang mulakaw ta para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kana natong amen. Nagpasabot na ang itandot ta sa Ginoo. Commitment mo sa Ginoo. Ang Ginoo may maningil ni anak. Hallelujah. Lesson 3. Do not run from your purpose. Ayaw pahilayo sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Or do not flee from the presence of God. Jonah chapter 1 verse 3. Apan si Jonas mitindog aron sa pagkagyaw ngadto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo. Sa dihang gitawag siya sa Ginoo sa usa ka katuyuan nga palakton siya sa Ninive tungod kay grabe na kadautan ang Ninive. Unsay gibuhat ni Jonas? Si Jonas mitindog aron pagkagyaw ngadto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo. O milungsong ngadto sa Joppa o siya nakakablag sa usa ka barko nga moadto sa Tarshish gikan sa presensya sa Ginoo. Mga kaigsuonan, kuyaw ning mubiyat ta diha sa presensya sa Ginoo. Wa tay kasiguruan sa atong kinabuhi kung mahilayo ta diha sa presensya sa Ginoo. So may nahitabo ni anak sa iyang nabuhat mga kaigsuonan. Dapat di ay ang atong seguridad na alam na Judah sa Ginoo. Sa dihang ming bakod si Jonah, hintindog si Jonas, kay nakabati siya sa pulong sa Dios. Nagdahong ta, tungod kay alagad niya sa Ginoo. Nagdahong ta ang iyang response, mutuman siya sa Ginoo, pero ang iyang gibuhat ming kagyaw siya, itaw, bata ming kagyaw, dihas presensya sa Ginoo. Usa ka higayon ni anak. Nakabuhat bata, or daghang higayon nga mipalayo ta sa presensya sa Ginoo. Nay time nga tawag sa Ginoo sa angayan nato nga mahina Ginoo. Nay time nga gian ta sa Ginoo sa angayan natong buhaton pero kita lang jud ang dili. Mauna nga ang nahitabo ni Jonas mga kaigsuonan, kung nagpabilin unta siya sa presensya sa Ginoo, protected unta ang iyang kinabuhi. Pero sa diha nga magpalayo siya, sama ka nato kung mupalayo ta sa Ginoo, dili ta ka-sure kung protektado ba ka. Naadyo'y maguba, naay madaot mga kaigsuonan. Not only lang sa atong physical, sa atong temporary nga lawas, but ang atong relasyon sa Ginoo maguba. Nakapamalandong ba ta niini? Nga posible ang atong pagkaanak sa Dios. Kung atong sayangan karon, moabot ra ba nga ang grasya nga gitagana sa Ginoo kanatong mga hintil mo ma-stop na kung ibalik na ngadto sa mga Hudiyo. Samtang naa pa karon ang grasya di nato abusaran. Dili nato sayangon ang opportunity nga niya patas grasya nga sa time nga napakyas ta pwede pa ta moduol sa Ginoo. So karon ang panahon, karon ang takda mo pasiguli ta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us stay in God's presence. Kaya diha sa presensya sa Ginoo, there you will have protection and perfect leading from Him. Naadjud kanunay magiya ang Ginoo sa atong kinabuhi o dili gajud ta mabuwasot, dili ta mapahamak sa unahan ang atong kinabuhi, safe and secured in the presence of God. Amen ba? Amen. Hallelujah. Siguro mga kaigsuonan nanong mi paladyo si Jonas wa si Jaming tuman nga ingon ang Ginoo nila
Dauta na kaadyo ang Ninibe tungod kay bisan anak siya sa siya sa Ginoo. Ang gitawag sa una kay kita karon gitawag tag mga anak sa Dios sa dihang ito mindawat ta. Pero sa Old Testament gitawag sila mga katawhan sa Dios. So pagtawag sa Ginoo ni Diya nga adto ka si Ninibe, nasayod si Diya nga ang Ninibe. Ang story sa Ninibe mga kaigsuonan, usa ni si Diya ka brutal nga dapit nga muni ang karaang syudad sa Mesopotamia nga makit-an sa eastern bank of Tigris River nga muni siya ang modern day nga Mosul, Iraq. So usa ni siya ka gamhanan o impluwensyado nga nasod tungod kay muni center of politics. So sentro galing politika makaisunan adyo ng korupsyon. So di siya ganahan lumato dito para ni siya dautan naman to wa na laglagan na naman to Ginoo adyo nang sugo apa. Nausahay ngayon nga nagamputa sa mga tao nga atong nakita nga nagbagdoy lang po sa kalibutan usahay pulan ta amari sira ni Diya. Padlungog si Diya. Makaana ta sipyat di ta na no. Kaya ang syudad sa Ninibe nga pawalihan sa Ginoo. Tungod gud sa wagi ganahan si Diyos nga bisan alagad si Diya sa Dios wa ko si Diya. Ngita jud si Diya kumaagi mupalayo naman gud si Diya sa sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So wa siya ming adto. Kita kung subuon ta sa Ginoo, di na lamang ta mo dili mo dagan mga kaigsuonan, dili ta mo alaw tungod kay naa ang Dios maguban. Kung ang kabubuton sa Ginoo atong tumanon. Amen. Amen. Hallelujah. So, ato ta sa lesson 4. Don't waste your resources. Ayo sa yangi nang imong sa may naan imo karon. Jonah paid a fare to live God's presence and ultimately paid the price for his sin. Jonah chapter 1 verse 3. So, apan hinay mo adto si Jonah sa Ninibe, may padulong hinoon siya sa Tarsis. May adto siya sa Joppa o dito may barko nga paingon sa Tarsis, may bayad siya sa iyang plite o misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. Laliman ko sa gibuhat ni Jonah. Ang binasya mission nga gituga sa Ginoo. Nagasto mo jud si Diya, may plete si Diya para lang jud mo paladyo si Diya sa Ginoo. Kita. Kasi atong gibuhat para mo paladyo lang mas presensya sa Ginoo. Ha? Kani porta bidya kay yaguan gud ni nato. Pero usahay mahimong sayang. Di para ang yung pag Ingon pa, invest na atong mga katigayon na dili sa temporary nga butang ay pwede na kutkuton. Pero usahay, ara na to pero nakalimot na una sa Ginoo. Sa pagpasid sa Ginoo. Si Jonah, bayad siya pamasahe para mahilayo lamang sa Ginoo. Apan gibayad ko ni Jagda ang sala na gibuhat. Tungod kay sala na mo palayo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Sala ang mapalayo sa Ginoo. Dunay atong hinumduman. Sala ang dili una sa Ginoo. Sala ang dili mupasidungog sa Ginoo. Sala ang dili madinay kuno masimbahong sa Ginoo. Tungod kay gi-create sa Ginoo, gitagan ta kinabuhi aron mo dai ug mosimba siya ngalan. Amen. Wa ta gitagan kinabuhi sa Ginoo aron ato lang ning sayangon, ato lang ning gamiton sa way kapuslanan, di maniguro ta sa atong kaugalingon, magpagwapa ta sa atong kaugalingon, pero atong kasing-kasing, atong bangan sa Ginoo, wa nalipay ang Ginoo. Amen. Hallelujah. So kinahanglan di ay nga dili nato sayangon mga kaigsuonan kay way igong balor nga atong ikabayad paglikay diha sa presensya sa Ginoo kay dili ta katago diha sa Ginoo. Nakatago ba si Jonas? Sa patugtog si Diya dito kay garipahan si Diya. Tugdangya ko si Diya nga. Muna nga dyan din tago-tago kay hintugdangan gihapon mo kung unsay angay sa atong gipangbuhat. Way natago diha sa Ginoo. Kitang tanan din exempted. Amen. Way exempted. Dili lang kamo apil ko. Kitang tanan. Samtang ni apata continuous ang kinabuhi. Continuous ta nga nagtingwa sa pagpangalagad sa Ginoo. Ato yung pamalandungan kung unsay gusto ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa diha mga kaigsuonan nga ming supak si Diya outside sa kabubuton sa Ginoo, wa siya'y protection. Okay, na diha dahil next diha.
No price is worth getting out of the presence or will of God. Kung wala ta sa presensya sa Ginoo, no satisfaction. Maghago ra ta, pero di ta satisfied kung sa itong naabot. No protection. No peace. Watay kalinaw. Outside sa kabubuton sa Ginoo. So living God's presence always make us go down into a backslidden condition. Kung mapalayo ta sa Ginoo mga kaigsuonan, muna sa panahon nga na-backslide ta. Kanang ma-backslide, wala siguro yung na-backslide nga may forward kas unahan. Ang na-backslide mga kaigsuonan, hindaos-os gadyo ming balik yung ka sa dating gawi o mas worse pa ang imong kinabuhi. Kaya ba, badya ta, mga itong kinabuhi ka ni ato, dili maayo. Kung mabalik ta sa muta, dili ka maayo. Kaya di Ginoo na to, ang kaaway na. Ay, daw kaugon tas kaaway mga kaigsuonan. So kinahanglan di ay nga magpuyo ta diha presensya sa Ginoo kay ingon pa ang diha dai balik ra kuno dai ang atong basahon or maklaro sa verse wa diha nabutang ang 4 no. Okay? Pero nay katuyuan ang Ginoo, continue ta sa lesson 5. Don't get comfortable with sin. Ayaw pagkomportable sa dihang kahibawtang ang atong gibuhat dili na maayo atubangan sa Ginoo. Ingon pa diha sa James chapter 4 verse 17. Kung nasayod kuno ta sa mga butang ayo apan wa nato buhata. Nakasata diha sa Ginoo. So kung nasayod ta sa atong gipangbuhat, isultian ta kung unsay angayan atong buhaton para maduol ta sa Ginoo pero wa ta ming buhat sala na o ayaw pag komportable ni anak nga wala okay ra nimo maanad ra ba ta kana kay filmero ginti pa ta sa tong gibuhat kay sikyat ka jud ni ja padadyon na tong ginabuhat maanad ta ya okay raman wa naman kinakatablan. So kinahanglan mga kaigsuonan sa dihang gisultian ka sa Ginoo nga nasipyat ka ayaw tulog-tulog sama ni Jonas. Totoo na si Jah, parang wala lang. Di ba? Totoo na si Jonas. Gibagyo na sila. Apan ang Ginoo nagpadala og unos, kusog kini kaayo. At tungod ni ini namiligro nga maguba ang barko. Nalisang ang tanang tripulante o ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. O karon dili kaayong mamiligro ang mga barko ilang gipangtangtang sa dagat ang mga karga. Oy, gikujawan na sila kay giunos na sila. Apan si Jonas sa gibuhat nahinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Kalmaras lalay. Walang disturbo. Basin ba dyan kitang nahinanok na lamang ta? Kalmaras. Nahitugtog na tas itong pagpangalagad sa Ginoo. Nakalimot ta prayer meeting naman di ay. Katog dahil, katog. Hallelujah. Mga kaigsuonan. Ang buluhaton ba para sa Ginoo? Dautan ba? Ang buluhaton para sa Ginoo gibuhat ni para malikon ta. Pero kung nakato ta sa kadyo samantang bawo ato na notikalbog na ta kay nalumos na dayta ta. Sila gali gipanglabog na nila mga karga. Labog mga karga ang bugag nga di ta kabakon. Hallelujah. Mga kaigsuonan, ang sagsigi ko nung katulog, instead ko itong alaran ang Diyos, usani ka, na-miss ko na to ang oportunidad nga samtang ni apatas kinabuhi natulog tas atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan tinudo na tong atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ta manundog sa mga Israelites. Sa dihang pagtuon na sila sa promised land, nagsugo si Moses dito so siha ang promised land unsay naa. So pag nila dito, nakita nila nga ang juta, tampo kaadyo sa kapong ubas panon sa duha ka tawo, meaning tampo kaadyo, pero ako'y mga negatibo. Kani mga lagay Ginoo kay usa ako'y muunay o discourage. Okay, negatibo ang ubra. Kasayod nila nga, oy, wa sila naminaw sa positibo ug unsay mabuhay no ilang gilantaw ang negatibo ay dinhin na kinata mo forward mutong nagsige na lang na sila libot-libot sa wilderness. Tuig katuig nga naging uliko sila 40.
Kita maniguan na naman ta sa itong pagpangalaga, di ta mo tubo. Sige, raglibot-libot. Opening prayer, ikaw. Saan ba ito pag-intro? Maglibog na. Tungod kay wa nahasa. Mailhan. Mailhan pa opening prayer. Di gali magkadimao. Meaning wala yung ampo-ampo. Tinood. Lord, salamat. Ako'y balik ka. Ni Ameron. Ni Ameron. Atong lang. Tawa. Atong kaugalingon. Atong disiplinahon. Di man pwede tudluan ta sa uban dya. Ang ikaw wa ka nagtudlo sa imong kaugalingon ka ng disiplina. Nga mo tinibuhaton. Anak mo mas Ginoo kinanglan ka mao kung mampo. Amen. Anak mo mas Ginoo kinanglan ka mao kung daig. Salamat mas Ginoo sa mga backup singers diri ang na sinati nila presensya sa Ginoo. Masinati man gud atong presensya sa Ginoo kung kita mismo mo concentrate. Dali hang magdaig sa Ginoo dya atong mata nagsigira pud mga batas na bangan ato trapon. Diyan pinapod mo katawa mo ka. Wa na. Pero mo concentrate ka nga nindot jud dayon ng Ginoo. Hilak pa ka na may Amen. sila ganiha mo participate na unsa mo taas na sa kamot mo video na sa ay mga manggiwa sa Ginoo di pa tintal kung unsay nasagot bisag unsa nga tong pagda Ginoo bisan asa hallelujah basta nga tong magpasidungog sa Ginoo ayaw lang butong panundog ni sana Elias ang sa to hallelujah mga kaigsuunan kinahanglan di ay dili ta magakatulog dapat ingon ta mga lagad ko din na nimo Lord. Nangalagad pa ta sa mo. Amen. Ang pagpangalaga diba? Serve na siya. Action word ba na dili? Action. Nangalagad pa din tas Ginoo kung natuog ta wa kay action. Kung nangalagad ta sa Ginoo, mulakaw ta. Kay natay buhaton. Dinaho na tong kaugalingon kay nga tong pisikal lang. Atong spiritual will ta. Atong tinguhaon nga ang Dios maya sa atong kinabuhi. Lesson 6. Your choice will dictate the life you live. John chapter 1 verses 6-12. Nakita siya sa kapitan sa barko o giingnan. Tanawa ha. Nganong natulog ka man? Bangon og pagpakitabang sa imong Dios basin pag maluoy siya kanato og luwason kita niya kay ngano silang tanan nagsinangpitay na silang Dios pero nay usa nga natulog lamang. Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Busa di pangutana nila siya, ikaw ba'y hinungdan ni ini? Unsa may gibuhat mo dinhi og taga-diin ka man? Ila nang interview. Okay, ang verse si Jonas mitubag, Hebrewhanon ako og si Yahweh mao nga akong Dios. Siya ang Dios sa langit nga mao'y nagbuhat sa dagat o sa yuta. So nakasabot jud siya gamhanan ang iyang Dios. O kisugin lang sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante og mingon kaniya pagkakuyaw ni ining gibuhat. So nakaila pa noon ang mga tripulante kay nagsaysay siya nga ang Dios may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Jaming kagaw siya. Di ko jawan ang mga tripulante. And then sanglit misamot man kakusog ang unos giingnan si Jonas sa mga tripulante. Unsaon kanamo aron mulinaw ang dagat. Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron mohunong ang unos kay ako'y nakaingon niini. Hallelujah. Mga kaigsunan ko, unsa imong gidesisyonan karon? Mao kunay output pohon. Mga batan-on, hadjud mong gidasig. Tarong nagpili pangiswela sa mo, paninuod mo sa pangalagad sa Ginoo. O pangayo mo sa Ginoo, partner ka nang gikan sa Ginoo. Kay naay nagpili ka dito nga nagmakaron. Tungod kay gutan ang katuyuan sa Ginoo. Mo ni Jonah nga musuko sa katon, nasubok siya sa tawag sa Ginoo. Og nahiago niya ang kay bawo mo magpapang Ginoo, madamay pamilya. Si Jonah sabi nakasa pero kujawan ang sa barko. Meaning kung nakay atong anak may offer ni anak. Unang malinood sa pangalagad para ang blessing mo flow sa anak. Pero kita malinood sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong mga anak musunod nato. Ug dili
Amen. Kung kita'y nagpabadlong, atong mga anak, mao'y makasinati. Pero kita maninuod ya sa Ginoo. Ano na'y kalinaw mga kaigsuunan ng atong mga anak i-bless sa Ginoo. Amen. Ato na dyan ang nasinati nga naay nagpabadlong ng mga ginikanan, mga anak mag-antos. Makatanaw din ka. So, the same na gud gihapon. Pag unos bitaw, na magyapos dyan na sa barko pa. Nangita na lang, gipangita siya kung kinsa gajud tong tinubdan sa maong kaguliyang. Di jud nakaikyas si Jonas. Kita di jud nakaikyas sa Ginoo. Unsa may atong gibuhat sa tago, dayag na sa Ginoo ug naa joy kaakibat nga resulta. So, kinahanglan nga kantiguta manugyan diha sa Ginoo mga kaigsuonan kay ang atong desisyon karon mao gud na ang atong antuson pohon kung ang atong desisyon karon wa nagkadimao. Adunay usa ka coach mga kaigsuonan nga gingalan og John Wooden nagaingon siya, there is a choice you have to make in everything you do. Sa imong gibuhat, ako jud nang gipili. Imo jud maligo ko ron or di lamang ko maligo. Isa may magbuot nimo, nabay ligo ko natural ka maligo. Ito jud na imong design anak mo gipili. So ang resulta po ni anak, ikaw ko'y mo dawat. Kay ikaw may imong decide. So kinahanglan nga ug unsa may atong gipili karon nga maghatag nig maayong kaugmaon pohon. Atong pilion ang pagpaninuod sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang maayong ugma andam Ginoo. Amen ba? Amen. Amen ba mga batanon? Amen. Hallelujah. So lesson number 7. God will always provide a way. Jonah chapter 1 verse 15 to 17. Unya gialsa nila si Jonas o gitambog sa dagat o diha-diha mihunong ang unos. Sigal sa ako na sa itong bahay kay ito. Ikaw na nagdambog at papalayas na ta. Hallelujah. Kasi Jonas nag-alsa man. Dahil hingunong gadyang unos. Nangahadlong pa kayo mga tripulante sa Ginoo naghalad sila og naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas og dito siya sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Naga siya i-provide ang Ginoo nato wa nay laing pamaagi. Nagpahagbong na lamas Jonas sa dagat so namalagayo ang Ginoo gandaman siya isda. Kita kung naapatay katuyuan ang Ginoo sa tong kinabuhi, kung asa ta magpahagbong, pwede andam dito sa Ginoo. Karon tiwason ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Amen. Hallelujah. So mga kaigsuonan, ang imposible na unta nga mahitabo nga naa pay kaluwasan si Jonah nga matuman pag katuyuan sa Ginoo siyang kinabuhi, but diha sa Ginoo posible ang tanan. Hallelujah. Kinahanglan di ay nga ang katuyuan sa Ginoo mga kaigsuonan moabot jud sa kadaugan nga ang ija ka jung purpose kinahanglan malambot kay tuman ni ang konsekwensya ka jud atong danatan sama sa kinabuhi ni Jonas. Okay? Lesson number 8. Forgiveness is for everyone. Okay? Ang nahitabo mga kaigsuonan sa Jonah chapter 3 verse 10, nakita sa Dios ang gibuhat nila o nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Sa diha nga di ba gitukod si Jonas sa isda, giluwa ang gyapon siya ni Nineveh nga mo siyang gilikadyan. Asa may inyong gilikadyan karon? Daton gyapon mo dito. Asa mo naglikay-likay dapit? Sa simbahan? Daton gyapon mo sa Ginoo dire. Hallelujah. O, nabitaw naglikay-likay na. May balik na maghihapon. So, gihapon siya, sa dapit din siya padton sa Ginoo. So, may ato dyan siya, kay, di pa na ka muwali, nga naa nagali, giluwa pa ka, gitagan siya chance sa Ginoo. So, sa dihang nakita sa Ginoo, nga sa pagwali ni Jonas, kay iya naman tatong laglagon, motong padton niya si Jonas, nagwali siya, gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw o wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot.
So, gi-forgive sa Ginoo. Una, ang gi-forgive sa Ginoo si Jonas. Then pagkahuman, ang gipasaylo sa Ginoo ang mga katawhan sa Nineveh nga giwalihan ni Jonas. So, ang pagpasaylo sa Ginoo mga kaigsuunan still available pa tungod kay ang according to verse ni Tio nga God is love. 1 John 4:8. Ang Dios gugma. Unang ko nato sayangon ang gugma sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. It is never too late to turn to God. Unsa may ato mga kapakyasan karon? Nabatay kapakyasan karon. Amen. Nabatay kakulangon sa atong pagsunod sa Ginoo. Una nga mubata sa Ginoo kay niya bisan pag unsa nakalayoon ang imong paglakaw, ang imong journey nga naabot, gawa ka sunod sa unsa Ginoo. Apay time karon. Now salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Karon ang adlaw sa kaluwasan samtang niabot as kinabuhi. Adyo na pag-decide nga ugma ra jud ko maninood Lord. Sure ba ta nga daghan patag ugma? Dili ta makapasalig mga kaigsuunan nga daghan patag ugma karon makigsettle ta diha sa Ginoo kay dili pa ulahi ang tanan samtang niapay gininhawa nga gihatag sa Ginoo nato kinahanglan nga magpagsiguli ta diha sa Ginoo samtang ang gugma sa Dios available pa. Amen. Amen. Hallelujah. And lesson number 9. Don't live a life of complaining. Adyaw ko no pag kinabuhi nga magsige na kag-complain. Bagus natin na food. Prayer meeting na food. Sa panang mga koan, family day na food. Sa pa. Sa ito nga, kung sa inyo reklamo sa kinabuhi. John chapter 4, verses 1 and 4. Wala, malipoy ni si Jonas o nasuko siya. Sa Jonas nga, nangalagad ang mga taos ni Nineveh. Yeah. Busa, nangutana siya sa Ginoo. Dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa akong wanhi? Muna na siya hilikay. Nga maugayod kini ang imong buhaton. Maugan gani nga migagi unta ako ngadto sa Tarsis. Nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon. Mapailubon, di ba mo na sa tong kanta ganina? Kanunay ug andam sa pag-usab sa imong laraw. Tanawa mo sa attitude ni Jonas, oh. Busapat siya na lang ako, patay na lang. Hallelujah, ang kadiskurado na. Abis nakabatog kaluwasan, si Janay magpapatay. Kaya di siya gusto dahil maluwas. Kontra ka doon dito mga taos ni Nineveh. Namatay kontra mga kaigsunan. Kasalihan ng halagat sa Ginoo, ikaw na yung magpapatay. Kontrapartido to. Grabe mo na, no? Abis, magampong nga maluwas sila. Kasalihan na luwas na. Si Janay nagpapatay. Patya na lang ako, Ginoo. Kay mas maayong pa nga mamatay na lang ako. Ang Ginoo mitubag. Angay ba nimo ikasuko? Angay ba mong ikasuko mga kaigsuunan? Nga giluwas mo sa Ginoo o giluwas ang inyong pamilya o luwason pa jud sa Ginoo nga tong pamilya pohon kay mo na akong continuous nga prayer. Hallelujah. Lahi ug attitude ni Jonas. Hallelujah. Muna nga di kuno ta magkinabuhi nga sige lamang kuno og reklamo kay complaining only contaminates life. Muni maghatag na tugugaw sa atong kinabuhi kani sige ra tag bagot-bot pero tay gibuhat. Napoy dito yung overnight prayer. Or mo may adto bisag kausa. Adto na pos babaw. Dahil adto ka. Hallelujah. Ayaw sige reklamo kay nakita ano na sa Ginoo ang kung matag kasing-kasing. Di ato ra bang lisgot no? Ang ato ra bang mga message before kay ang bunga sa balang espiritu pilang ganitanan? 9. Kung magsige kuno tag reklamo, ang atong bunga mamunga ng tata mga popo. Dili yun makabuswak o mahimong hamtong mga kaigsuunan. Kung sige tag reklamo. Kung magsige kuno tag reklamo, daday hang gi-state din ha daday. Complaining on contaminates life. There is no fruit in complaining. Why bunga dyan ang sige reklamo? To complain about you don't have is to wish you do have. Sige ka complain ko no. Ewa ni mo. Kaya ni mo kung sinaadyo ni mo. Reklamo. Huwag man ko'y bagong sapatos. Alas bigo man, way tiil. Diba? Magpasalamat ka na kay tiil na chinilas kaysa nangal bagong sapatos. Huwag kay tiil.
Kung nakadyo sige reklamo. Ang imo kunong buhaton, dapat makabaton kuno ta kasing-kasing nga mapasalamaton. Adunay mag-best friend, si Charles Brown o si Linus. Kani ko na si Charles Brown, yung reklamo ni Linus nga, wa ko giganahan sa akong kuan ron kaniud to. Nga naman, sige nagbalik-balik kada adlaw mao gud di akong kanon. Ingon ni Linus, kinsa may naghimos imong bawon di ako. Oh, kinsa may nagbuhat sa imong kinabuhi nganong gabalik-balik ra nang dipit sa imong kinabuhi? Ikaw ra pod. Kinsa man day mo aksyon. Dapat disiplinahon na to atong kaugalingon aron magpuyo ta sa kinabuhing madaogon. Amen. Kinahanglan magpuyo kuno ta sa kinabuhi nga mapasalamaton di kay sige nagreklamo kay mapasalamaton kuno ta moabaw kuno na ang kalipay within. Di malipay man ang Ginoo. Pero sige tagreklamo, sige lang makusudan ani itlog. Kada adlaw kuno ay uban. Target, di ba? Mapasalamaton kuno ta kung unsay naa nato aron dili mahimong sayang. Okay? Adto ta sa atong conclusion ng kabuntagon. May target blood. Though you started wrong. Bisan kuno nagsugod ta sa dili maayo pero pwede pa kuno ta nga muhuman nga uban sa kaligon. Amen. Hallelujah. Psalms chapter 3 verse 3. Apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan o gipahiuli mo kanako ang kada